wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I've no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start. Alright guys, good morning. Time check 9:24 at nandito tayo sa Monumento Circle. Papasok ng Malabon. Monumento to eh. Gulo talaga dito. Rotonda eh. Iba papasok, iba diretso. So, ganun talaga. Diyan ako dati pumapasok sa PBB. So, tayo pupunta ng Malabon. So today, September 20, 2025. At ito na yung ating ito na yung huling ride natin kay Kawasaki Dominar. Dahil tayo ay may titignan na unit na Kymco Exciting BS. So 400cc na scooter din. Scooter siya eh. Hindi siya yung tulad na ito na clutch type manual. So syempre dahil tayo nagkakaedad na, medyo hassle na sa atin yung clutch type, lalo na pagka malayo ang biyahe. Plus hindi nakakapag-drive si Mikey ng Dominar. So 100% tayo yon. Tulad ng Bergman, nung nag-new high school tayo, nagpapalitan kami ni Mikey. So ito is thank you. So ang siste is add swap Kawasaki Dominar 400 UG natin. Swap sa kanyang Kymco BS 400, siyempre plus cash. And tingnan natin yung unit. Pero doon Kymco na pagawa. Malapit na kami, 6 minutes or 1.4 kilometer. So I think Malabon na to. Caloocan pa rin, pero pupunta ng Dagat-Dagatan. NLEX na itong sa taas eh. So balikan namin kayo mamaya pag malapit na kami or nandun na kami sa may mismong spot ng kung nasaan yung BS. Alright. Tignan ko kung abot ko. Yeah. Understand mo? Ano abot? Parang ano lang. Bergman. Pag dito kasi wala akong kapalitan mag-drive eh. Hindi siya marunong eh. At least yan meron. Ikaw mag-drive? Hindi pa. Malay ko dito. Oo. Okay boss, thank you. Wow. Yeah.
Ah, okay. Okay na ako? Oo. Gasolina muna. Wala tayong gas eh. Sige boss, thank you. Ito gusto ko dito sa Kimco eh. Yung laki ng side mirror. CCTV. Malaki pa sa sa Dominar. So parang pareha sila. So Petron. Iya. Kaya na bababa? Saan pupunta? Good nga pala. Ay, yung pala, yung card. Dito pala ako dapat umupo. Oo nga. 700 ah. Okay na yun. Alright, Fuelio. So, ano ba mag-add dito ng Add. Odometer is 452. Charging for Ang gas natin is 10 point, 985, at ang total cost is 628.34. So ito yung ating unang full tank. Time check 11 AM. At dito na tayo sa EDSA. Ito na yung ating bagong second hand na Kimco VS 400 at 455 ang odo niya. Di pa natin ito nako-confirm kung totoo, pero based sa gulong, stock yung gulong eh. Tapos talagang wala pang markings, talagang bago. So kampante ako. Tapos yung mga markings niya ng Kimco mismo, yung mga pulang guhit, nandito pa. So wala pang nagagalaw. So add swap po yung nangyari. Nag-add kami at pinalit si Dominar UG 400 natin. Ang reason bakit tayo nagpalit syempre para dahil sa comfortability ng ating mga magiging biyahe. Para hindi na nagrereklamo yung backride natin na masakit sa puwet. So far, Mikey, kumusta sa likod? Okay lang. Upuan. Tapakan. Hindi na bitin yung paa ko. Ha? Hindi na masyadong nakaaling yung paa ko. Kasi malapad yung upuan. So, okay yung upuan. Hindi nakabend yung tuhod. Diyan, hindi naman. Sakto lang. Yung normal na parang Bergman. Alright. First impression, ang ganda ng arangkada niya. Tsaka ang lakas ng preno sa likod. Hindi tulad sa Bergman na gagamit ko pa na. Sabagay kasi engine brake ginagamit ko kasi masyado. Hindi naman ako nagpipreno sa engine brake pa lang nung Dominar, kaya na niya pahintuin. Ang problema din sa Kimco is wala tong engine brake. Siguro hindi ko pa nakagagamay kung paano gamitin yung engine brake. And yun, komportable ng upuan. Tapos upright yung position natin. Wala nang conversion na kailangan gawin. Kasi hindi rin masyadong pilit yung manibela. Alam mo yun, parang nag-synchronize agad kami sa kalsada at saka ng motor. Kasi parang pakaramdam ko nga parang Bergman yung dala-dala ko na mas malaki. Yung Bergman na natin 125, halos ganun lang din Tapos yung upuan malambot. Yung shock okay, pero may review kasi na pag solo matigas. Dahil dalawa naman kami ni Mikey, so all good siya. Hindi siya masyadong patagtag, malambot. Pero yun naman yung nasa review pag may OBR ka, okay. Singit tayo, singit. So singitan,
all goods. Nakakasingit-singit naman kahit pa paano, pero siyempre consider natin na malaki tayo. So dapat mas malaki yung alawan. Dahil kahit na feeling natin 125 lang yung dala natin, malaki pa rin to, malapad. Tapos yung upuan nyo, na-adjust Oo, nakakaunat ako. Tapos may sandalan ako sa likod, sa lower back. So may separation kami ni Mikey. Kahit na mamreno tayo ng malakas-lakas, hindi na siya susubsob sa atin, didiin. Kung masubsob man, kaya natin pigilan itong paa. Kasi nung nagbagyo din kami, naka-ADV kami. Nung matalig din yung bababaan namin, dumidikit siya sa akin pag nakakapreno ako. Siyempre, di mo naman mapipigilan yun. Kaya yung pagpigil ko naman sa akin para hindi ako matulak is itong paa. Naku, pala traffic na dito Yeah. So, hindi siya mahirap i-maneuver. Sobrang gaan. Kung Bergman yung dala-dala, yung Dominar dala-dala ko, medyo nahihirapan ako dito Kasi isipin mo pa yung clutch. Tapos magda-downshift, upshift ka pa. Papalit-palit ka pa. Dito, piga ka na ng piga Sobrang convenient. Pagkagaling ka sa clutch. Tapos nag-swap ka sa biggest na scooter. Ang saya. Malayong malayo dun sa environment. Plus hindi ako naiinitan sa paa, sa bitse. Yun ang pinagkaiba. Sa fuel consumption, wala pa. Kasi yung fuel consumption ng UG natin naglalaro ng 25 to 30. Kung city driving, pumasok ko, siguro bumababa ng 22. Kasi malapit lang yung trabaho ko sa sa bahay, 2 kilometro lang, kaya nga lakarin. Pero ito, obserbahan natin. Ipan-daily natin to. Hanggang sa maubos yung yung full tank. Then, tingnan natin kung gaano kalakas. Ito, nakakasingit-singit ako ng ganun. Ano tayo dapat talaga? Kasi yung Muñoz. Nag-onti walang traffic sa EDSA. Okay. Ayun ang luwag. Ang niya, ang daling i-maneuver, tingit-tingit. Medyo nagugulat lang ako sa preno kasi lakas. Kaya niyang pahintuin. Baka kailangan lang i-adjust ko itong Ano ba i-adjust? Naka 4, 3, mga 2. Yeah! Tigas ka. Yun. So, kasi naka 4 pala dito. Pero ang lakas ng preno sa likod, kaya niyang pahintuin. Yun, mas malambot yung yung 1. Kasi ito, naka 1 din Okay. Para mas mababa. Traffic. Pero kung ito yung dala mo sa traffic, okay lang. Compared sa Dominar na mainit. Ramdam mo yung init ng engine, lalo pag gantong mga gis-gis lang ang takbo. Saka hindi ako nahihirapan i-balance ito kahit gis-gis lang yung takbo. Na nababalance ko pa siya nang nakatayo. Hindi na kailangan magabang nung paa. Tapos nagulat ako sa U-Back. Ang laki ng U-Back. Yung laman ng sec natin na 45 liters. Kasyang-kasya dito. Maluwag pa.
Hindi, siguro mga 80% puno. May mga 20 o 10% pa na malalagay. Na ano ako, na-amaze. Medyo ano, mag-iipon na naman tayo. So yun lang. At babagtasin muna natin itong traffic. So far wala pa tayong nararamdaman na consequent dito sa ating Kinko dahil ilang kilometro pa lang natin natatakbo. Tatlo 454 natin nakuha. 455 kilometers yung unang gas. Then observe muna natin. Balikan namin kayo. Alright, hanggang sa muli. Alright, good morning. Time check 7:54 at 499 na po yung odo ng ating Kinko VS. So today is September 26. 26 ba maigi? 27 mga 27 pala. And tayo ipapunta sa Kinko Service Center para mag-drain oil check up ng ating Kinko gear. At katalok ko yan po kumama ko di mas pahabahad ang screen ba? Mukhang maya ay kailangan namin magkapote. Pero sa ngayon bayar ka pa. Hindi naman na dobra. And di ko rin alam kung naririnig niyo ako dahil wala po tayong mic ngayon. Dahil diba po yung ating dala-dalang helmet. Ang ating dalang helmet sa daily na pang daily. So di po ito yung useful na riding helmet. Alright, kailangan nyo sa is2. And baka kabila na namin kayo pag malapit na kami ng Film Service Center. Yun, si Kinko sa kaya ang kanilang service center. Baba ko na. Iya. Asan service center, boss? Yes, sir. Service center? Ito po. Dito. Ngayon naka-schedule lang 8. Saan ba na papasok? I-miss lang po, sir. Oo. Ikaw na magpapasok? Oo naman, sir. Iya. Pasok po muna ka. Alright, time check 9:03 at tapos tayo dito sa Kinko. Dito sa may Boni Serrano to, di ba? And tapos na tayo magpa-change oil. Ito yung ating first change oil natin dito sa ating Kinko VS. Exciting VS. Tayo'y pupunta na ng Caloocan. So dire-diretso na lang natin itong EDSA. Alright, yun lang. Hanggang sa muli. Sir, saan ba ito? Thank you po. Thank you. Alright, tapos tayo magpakabit ng RFID dito sa Easy Trip Balintawak. So ito yung ating unang magiging daan ng NLEX gamit ang ating Kinko Exciting VS.
Okay na? Alright! NLEX Gaming. Hindi naman ito yung ulit natin yung NLEX. Ang huli nating ang NLEX is doon ba, hindi ko alam eh. Ang una nating NLEX is Dominar. Huli ng NLEX. So ito yung unang NLEX nilang natin na natangking OBL. At tayo ilalabas lang ng Pato de Dan. Hindi ko na mamalaya, nasa na agad o 55. Ito na pa airport. Dito ulit sa Dominar, putik. Nakakailang cambio pa. Alright. So, turn ng 1 week at 522 kilang turn. Photo. Tapos, makapa-change oil din natin ngayon. May nakakagal na natin ang filter service center para mag-pad-mail oil. Ay. Lang. Bakit agad? Sit gaming. Tada. Alright, dito ba sa Paso de Blas? Tayo uwi ng Caloocan. And hanggang dito na lang tong video na to. Hanggang sa muli.